Sabi niya, nagtatanong siya, may nagtanong about doon sa tindahan. Sabi niya, kung hindi raw ba ako magpapautang, paano kaya yun? Hindi na raw bibili. Sabi ko, kahit naman magpautang ka o hindi, bibili pa niya sa'yo sa tindahan. Kasi, bawa, nawala ng tinda sa kabilang side, posible hindi yan bibili sa'yo. Bibili at bibili pa rin yan. Pwede mo naman magpautang kasi depende lang yung sa limit. Halimbawa, utang sa'yo ng may, bigyan mo siya ng alagang 500. Limit mo lang siya sa utang yun ng 500 lang. Kaya hanggang 1,000 lang. Tapos pag nag-1,000 na siya, kapot na. Tapos at least meron limit yung utang. Pero kailangan mo pa rin magpautang kasi hindi naman talaga habang buhay palaging meron silang cash na hawak. O minsan may mga pili ang mga sahod. So, kailangan pagbigyan mo rin sila. Kasi bilang kapitbahay din, dapat maintindihan mo rin yung kalagayan nila. Huwag puro kaso, puro pera. Kasi ang pagpapautang kasi, hindi lang basta utang yan. Ang tawag yan, pakikisama. Yun yung pinaka-keyword yan. Ang utang at pakikisama. Pero, yung mga umutang din naman, dapat matuto rin kayo magbayad kasi pinapakisamahan kayo. So, dapat give and take lang tayo. Pag pinautang, magbayad kayo. Pag hindi man po kayo makabayad ng ganong oras o araw, magsabi kayo yung one day before na sabi, ay baka maliliit mo kasi yung sahod ko ng mister ko, ganyan. At least nag-notify ka. Kesa yung i-ignore mo tapos hindi ka magsasabi ng ganon. Wala kang inform sa mga nagtindahan. Siyempre, bukanta nga yung tindahan, hanap mga customer, ba't hindi pa nagpapakita, diba? So, kailangan talaga, nag-i-inform din kayo sa may-ari ng tindahan na madidili yung payment nyo para alam din. Para hindi kayo magkagulutan ba nagkasabi mo kayo, no?